Verse 18, ang sabi po dito, "Therefore will I also deal with impurity. Mine eyes shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them." Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Ama, tunay pong dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Kung meron mang isang pangalan na dapat naming sambahin, luwalhatiin, Panginoon, at bigyan ng mataas na papuri sa aming buhay, Panginoon. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayong maupo. Ano po, mga minamahal? Sa ating binasa, actually, ating pong titingnan, I hope matingnan natin yung buong chapter. Ano po? So, at sana, I pray na matapos ko itong binigay sa akin ng Panginoong mensahe, sapagkat medyo mahaba-haba po ito. Ako'y nagparinig na kay Sir Joben nung meeting na baka pwedeng hanggang 5:30. Oo daw. Joke lamang naman po. Akin naman pong puputulin pagka 5:15 na. Joke lang, ano po. So tayo magsimula na para hindi lalong humaba, ano po. So ngayon dito mga minamahal, sa Ezekiel chapter 8, so meron po ditong isang tagpo kung saan ang Panginoon ay nagbigay ng isang vision o isang ay revelation kay Ezekiel. Ano po, kay Prophet Ezekiel. At dito, mga minamahal, hindi isang bastang vision ito o hindi isang bastang revelation ang ipinakita ng Panginoon. Kundi dito, mga minamahal, sa chapter 8, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang mga kasuklam-suklam na gawain ng bayan ng Israel at bayan ng Juda. Ano po, mga minamahal? So dito, ano yung kanilang ginagawa? Doon sa loob ng templo, doon sa lugar kung saan dapat sasambahin ang pangalan ng Panginoon. Doon sa loob ng templo kung saan ang design ay maluluwalhati ang Diyos. Ipinakita ng Panginoon kay Ezekiel na meron silang ginagawa na kakaiba. Yung mga taong nandoon at yung mga tao sa labas, yung mga taga-Israelite, lahat po talaga as in. Mula sa pinaka-simpleng tao hanggang sa mga tao dun sa templo, lahat sila may ginagawang kakaiba. Ano po? At dito nga mga minamahal, kung ating titingnan dun sa verse 6, ano po, ang sabi dun sa verse 6, "At sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba ang kanilang ginagawa?" Sabi ng Panginoon, "Ezekiel, nakikita mo ba ang ginagawa ng mga taong ito?" Ang sabi dito, "Ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sangbahayan ni Israel dito upang ako'y lumayo sa aking santuaryo." Mga minamahal, alam po natin the very purpose kung bakit ibinigay ng Panginoon ang sanctuary o ang templo, mga minamahal, sa Israel, is for His presence. Ano po? Para nandoon ang kanyang presensya at ang mga taga-Israel ay dun sasamba. Ano po? Pero, tingnan natin ang nangyari. Nagkaroon, may ginagawa ang bayan na kung saan naging dahilan para yung presence ng Panginoon ay lumayo dun sa templo. Napakatindi nito. Ano po? Ngayon, ano yung ginawa kaya ng mga taong ito? Mga minamahal, sabi ng Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God." Kung meron mang isang bagay na magbibigay ng dahilan kung bakit minsan ay lumalayo talaga ang biyaya sa atin ng Panginoon, ano po? O ang kanyang pagkilos sa ating buhay, alam niyo po kung ano yon? Yung mga kasalanan. Opo. Pero siyempre, hindi naman tayo magbibitaw lamang tayo ng salita dito, tuhusgahan natin sila without really looking, doon sa tinatakbo ng chapter. So dito mga minamahal, sabi nga natin, sabi ng Isaiah, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, and He will not hear." And that's exactly what they are doing, mga minamahal. Sa loob ng templo, sabi ng verse 7 at ng verse 9, "And He brought me to the door of the court, and when I looked, behold, a hole in a wall. Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold, a door. And he said unto me, Go in,
And behold, the wicked abomination that they do. Mga minamahal, makikita natin dito na sa loob ng templo, meron silang tinatagong pintuan. Opo. Hindi, ano po? Sa loob ng templo ng Panginoon na pinagawa ng Diyos para sila'y sumamba sa Kanya, meron silang ginawang pintuan. At anong meron doon sa pintuang ito? Ano? Hindi po sila basta nagmamaritesan doon, na pagpasok ni Ezekiel, nagmamarites, hindi po gayon lamang. Opo, mga minamahal, dito po, meron silang secret door na kung saan, sabi nga nung verse ay merong wicked abomination. Sa verse 11, ang sabi po doon, merong 70 men of the ancient, matatanda, of the house of Israel stood with Jaazaniah. Yan. Ang hihirap naman ng pangalan ng mga ito. Jaazaniah, the son of Shapha. Yan. And every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went out. So tingnan natin mga minamahal, sino ba itong si Jaazaniah na ito? Bakit ito yung napakahalaga? Kasi kung tingnan nyo yung takbo ng talata, maaaring itong si Jaazaniah na ito, meron siyang mataas na katungkulan. Opo, hindi siya basta-bastang member lang. Hindi siya basta-bastang kasama lang ng mga taong hindi. Bakit? Dahil sa lahat, nung 70 na yon, siya lang yung binigyan ng pangalan. Pansin niya? 70. Pero pagdating sa kanya, in-specific siya. Ibig sabihin, itong taong ito, hindi ito yung ordinaryong tao lamang. Meron itong katungkulan sa templo. Opo, mga minamahal. At ngayon, kung titingnan natin, sabi po dito, si Jaazaniah na yan, the son of Shapha. Sino po itong si Shapha na ito? Si Shapha na ito, mga minamahal, kung titingnan natin yung 2 King chapter 22, siya po ay anak, mga minamahal, ng isa sa ikangay kilala na servant. Siya po ay servant ng Panginoon. Ito mismong si Shaphan na ito. So ibig sabihin, si Jaazaniah ay anak ng isang lingkod ng Diyos. See? Kung gaano katindi? Yung lingkod ng Diyos na faithful sa paglilingkod sa Diyos, pagdating nung kanyang anak, leader ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Aba, gaano katindi ito mga minamahal? Kaya alam nyo, mga magulang, be careful kung paano nyo ipinakikita o itinatrato ang Diyos o ang pagsamba. Why? Kung ito nga, si Jaazaniah, anak ng isang tapat na propeta. Isang tapat na lingkod ng Diyos. Paglaki, ay idol worshiper. Paano pa po yung mga anak natin na nakakarinig lang sa atin ng salitang Panginoon sa araw ng linggo? At pagdating na ng Lunes hanggang Biyernes hanggang Sabado, hindi na nakikita sa atin ang pagiging Kristiyano. Ay di lalo na po ito. So wag na po tayo magtaka. Kung paglaki ng mga batang yan, malayo sila sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi naman nila nakita sa atin. Wag po tayo, itanong niyo po pag tayo ay sasamba sa Panginoon, Miyerkules, Linggo o Midnight, wag nating ikangay sanayin ang ating mga anak na dadating dito at ang suot ay t-shirt lang, short lang o na maong, pantalon na maong. Teach them na i-present ang kanilang sarili ng tama. Kasi paglaki po nila, yung standard mawawala na eh. Bakit? Sa isip nila, hindi, bakit? Dati naman, ganito na ako eh. Okay naman, nakakasimba naman kami. See? Mukha namang light lang, at least nandito. Pero ipakita po natin sa kanila paano talaga yung proper na pagharap sa Diyos. Mga minamahal. At hindi lang po yung may mga anak. Kahit yung mga walang anak dito. Bakit? Kasi may mga batang nakapaligid dyan. Kung ano yung nakikita nila sa atin, mga adults, gagayanin nila yan. Ay bakit si kuya Ay bakit si ate Ganito, ganyan. Bakit kami hindi pwede, di ba? So be very careful.
how you present yourselves in the eyes of those children na dinadala natin dito, mga minamahal. Hindi lang yung trabaho ng children's department. Trabaho yan ng bawat isang nandito. Akayin ang mga bata sa tamang pagsamba sa Diyos. Dahil tayo lilipas and one day sila na yung tatayo dito. At ano kaya yung future ng Good Shepherd pag sila na yung nandito? Based sa kung paano natin sila nililid. Be very careful. Ano po? So ngayon mga minamahal, medyo mahaba po yung intro ko eh. Ano po? Dahil gusto ko malasap po ninyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Kasi gusto ko po talagang maintindihan natin ano ba yung nangyayari dito sa chapter 8. So dito pa mga minamahal, makikita din natin sa verse 14, ano po, merong mga babae na umiiyak. Bakit sila umiiyak? Umiiyak sila at ang iniiyakan nila ay si Tammuz. Si Tammuz, ano po? So yung mga naglalaro ng ML dyan, kala nyo ba yung mga karakter doon ay basta lamang nilalagay doon? Hindi po. Inspired po ang mga yan. Nung young people ako, tinatawanan ko din yan eh. Kasi hindi yung sinasabi sa amin nung nagdodota kami, inspired, hindi naman yung tunay. Pero wag na po kayong makipag-ikangay laro sa Diablo. Ano po, matalino siya. Alam niya kung paano kanya papasukin nang hindi mo nalalaman. Ano po. So dito mga minamahal, itong mga taong ito, yung mga babaeng ito, umiiyak kay Tammuz. Bakit? Sino ito si Tammuz? Ang paniniwala, mga minamahal, kay Tammuz, siya yung nagbibigay ng magandang harvest. Ano po? Siya yung nagbibigay ng prosperity. Ngayon, itong si Tammuz, sa kanilang paniniwala, yearly, namamatay. Or hindi naman yearly, basta siya'y namamatay. Ano po? At kapag siya'y namatay, diyan dumadating yung taggutom, diyan dumadating yung tagtuyot, kasi patay si Tammuz, wala yung tagapagbiyaya. Kaya sila umiiyak. Kasi yung pag-iyak nila ay ipinakikita nila yung pagpiplid nila na bumalik na si Tammuz. Kasi ito si Tammuz nabubuhay daw ulit, nagre-resurrect. At yung pag-iyak nila, pagpapakita na sila'y nag-aantay doon sa pagbabalik ni Tammuz para magkaroon ulit ng blessing. Ano po? So, alam nyo mga minamahal, hindi light yung pinagdaanan nitong mga Israelitang ito o yung ginagawa ng mga Israelitang ito dito sa chapter 8 na ito. Ano? Talagang ang kanilang ginagawa ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano? At ang nakakalungkot, tingnan nyo doon sa verse 12, sabi dito, ang kanilang katwiran, kung bakit nila ginagawa yon, the Lord seeth us not. Lord had forsaken the earth. Alam nilang may Diyos. Alam nila ang Panginoon ay tunay, pero mas pinipili nilang sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan na yon. So hindi po lisensya na talagang kilala mo ang Panginoon para hindi ka bumagsak, mga minamahal. Bakudan mo ang iyong sarili. Check yourselves. Ano po? I-examine ang iyong sarili. Ang iyong buhay. Ano po? Kasi alam nyo, ang daming Kristiyano nakasimba. Nakasimba. Pero hindi nakasamba. Ano po? Nandito naman maghapon. Ayos. Perfect attendance. Pero tingnan mo, maghapon din ang cellphone. Oh? Aba, hindi pa tapos naamin pa lang, nasa baba na eh. Alam niyo, nung Wednesday, di ba, yung sabi ni Kuya July, nagtatawanan tayo, di ba? Pero hindi niyo po mapansinin kung bakit yun nasabi ni Kuya July, kasi yun ang truth. Oh. Pansinin niyo ang way natin mag-worship sa Panginoon, even now, ngayong oras na ito. Paano mo tinitreat itong gospel hour natin? Is it like nakapunta ka lang? At uuwi ka? At okay na, bakit? Nakasimba ako eh. Nakasimba ka. Ang tanong, kapatid, nakasamba ka ba? Magkaiba po yun, mga minamahal. Nakasamba ka ba? So ngayon, mga minamahal, dito po sa ating binasa, merong nakaligtaan ang mga taga-Israel at ang mga taga-Juda. At ano yon? Yon ay ang katotohanan na alam ng Diyos ang kanilang ginagawa.
That's why ang title po ng ating message today, The Lord God Knows. The Lord God knows it. Alam yan ng Diyos. Akala nyo ba hindi alam ng Panginoon ang takbo ng isip mo? Akala nyo ba yung ngayon, yung laman ng puso mo, ay hindi nakikita ng Panginoon? Yung kung paano ka nabubuhay sa araw-araw, sa tingin mo ba hindi yan alam ng Diyos? Opo, mga minamahal. Kasi tingnan nyo mga minamahal dito, sabi nila, and they said, sa verse 12, He unto me, Son of man, hast thou seen what the ancient of the house of Israel do in the dark? Tingnan nyo sa Bible, mga minamahal, kapag ang pinag-uusapan ay paggawa ng kasalanan, minsan laging kasama yung salitang do in the dark. Bakit? Kasi akala natin lagi pagka walang nakakakita sa atin eh. Oo. Yes. Maaring ang hindi ka nakikita ng mga kasama mo sa church. Maaring hindi ka nakikita ng mga leaders yung sa area. Maaring hindi ka nakikita ng pastor. But the Lord knows it. Kita ka ng Diyos. At ngayon, nasabi pa nila dito, the Lord sees us not. The Lord had forsaken the earth. May katwiran sila. Kasi na-conquer na sila eh. Na-conquer na po kasi sila dito. At ang tingin nila, wala na, pinabayaan na tayo ng Diyos. Ayaw na sa atin ng Diyos. Wala na, hindi na nakikinig sa atin. Alam nyo, yun ang excuse nila. Ngayon, hindi naman natin to pwedeng excuse. Hindi naman tayo nasasakop Pero meron din tayong mga excuses. Ano yung mga excuses natin? Alam naman yun ng Panginoon. Alam naman ng Diyos ang aking puso. Sa Diyos naman ako magsusulit. Maiintindihan naman ako ng Panginoon. Mahina lang kasi talaga ako, kapatid. Alam naman ng Diyos na ako'y mahina. Pero alam niyo mga minamahal, minsan, yung mga ganong bagay, ginagamit lang natin yun to cover. Para i-cover yung ating talagang kalagayan sa harap ng Diyos. Opo, mga minamahal. Siguro may nag-iisip dito, brother, akala ko ethics. Bakit parang hindi ethics yan? Alam niyo ang ethics? Ang ethics ay paraan ng hindi po yung etik ha. Paraan ng pamumuhay. Paraan ng pamumuhay. Ngayon yung paraan ng pamumuhay na meron ka, alam niya ng Diyos. Bakit mo aayusin ang iyong paraan ng pamumuhay? Dahil dapat alam mo na alam ng Diyos ang iyong ginagawa. May nakakakita man sa'yo o wala. Mga minamahal. So ngayon, mga minamahal, kung the Lord knows it, then what? So what? Ano naman kung alam ng Diyos? Dito mga minamahal, makikita natin sa takbuhan ng kwento, kayo na lang po ang magbasa ha. Pag uwi nyo sa bahay, basahin nyo yung buong chapter. O kung gusto nyo, basahin nyo yung buong book. Walang problema, mas maganda yan. So dito po mga minamahal, makikita natin, the Lord knows it, and He is not pleased. The Lord God knows it and He is not pleased with it. Alam ng Diyos, kita ng Diyos ang kasalanan nila at hindi siya nalulugod sa ginagawa nila. Sabi po ng Ezekiel chapter 17 to 18, Then He said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? Pansinin po lang muna natin yung salitang yun. Alam nyo, mararamdaman nyo dun yung nararamdaman ng Panginoon. Alam nyo, kung inyo lang dadamdamin yung salita dun, kung gaano kabigat yung pakiramdam ng Diyos nung mga oras na yun. Sabi ng Panginoon, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, nakita mo baga ito? O anak ng tao? Magaan bagang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila'y nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito. Parang ganito, okay lang ba sa kanila? Sa tingin ba nila magaan lang yung ginagawa nilang pamumuhay sa harap ko? Yung sa bawat pagkakataong hindi nila ako inuuna, sa tingin ba nila maganda yun?
Sa tingin ba nila, isang maliit lamang na bagay yun? Yung araw na linggo ay hindi sila sumasamba sa pangalan ko. Sa tingin ba nila yun ay magaang bagay lamang? Damdamin po natin mga minamahal yung damdamin ng Diyos dito. Sa salita po niya sa verse 17. Opo. Alam ng Diyos at hindi siya natutuwa, mga minamahal, siya'y nasasaktan. Opo. Sa ginagawa natin, sa bawat pagkakataon na mas pinipili natin ang kasalanan sa ating buhay, alam niya ng Diyos at siya ay nasasaktan. Opo, mga minamahal. Ngayon, pansinin po natin ang ilang mga talata. Sabi po sa Leviticus chapter 11, verse 44 to 45, "For I am the Lord your God. Ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourself with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy." Ang nagsasalita po dito, mga minamahal, yung Diyos ng Israel na nagligtas sa kanila sa Egypt. At ngayon, mga minamahal, ang nagsasalita sa inyo, ang talagang may dala ng mensaheng ito, hindi po ako. Huwag niyo po akong tingnan, mga minamahal, na para bagang, ikaw naman ay meron din problema. Alam ko po yun. At alam niyo, bago kayo kausapin ng Diyos dito, ako muna. Opo, ako muna. Nang mabasa ko itong chapter na ito, talagang ako po ay binagabag ng Panginoon sa paraan ng aking pamumuhay. Alam niyo mga minamahal, kapag nakikinig kayo ng mensahe, huwag niyong tingnan ang preacher. Hangarin ninyo yung makausap kayo ng Panginoon. Kasi yung preacher, kulang yan eh. Pero nakakalungkot na pagkatapos ng linggo, pag-uwi mo sa bahay, wala ka namang naintindihan. Bakit? Dahil ang nakita mo yung lahat ng mali ng preacher. Lahat ng mali ng iyong katabi. Lahat ng mali ng tao sa paligid mo. Paano yung mali mo? Ay di hindi ka naitama ng Diyos. Nakakalungkot yun. Opo. At dito mga minamahal, kung makikita natin dito, ang nagsasalita ay ang Panginoon, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Egypt. At ngayong oras na ito, ang nagsasalita sa atin ay ang Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Ang Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. Ano po? At ang sabi niya dito, I am holy. Pagdating po sa Isaiah chapter 6 verse 3, "And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of His glory." Pagdating ni Isaiah, nakita niya ang Panginoon at hindi niya nakita ang Panginoon na pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ano po? Nakita niya ang Panginoon, banal, banal, banal. Yung Diyos nung Book of Leviticus hanggang sa Book of Isaiah, banal. Ngayon, pagdating po sa 1 Peter chapter 1 verse 6, ang sabi pa rin doon, "Because it is written, Be ye holy, for I am holy." Yes, ito po'y kinote dito sa una nating binasa. Ano po? But, still, ang sense, mula nung Old Testament hanggang New Testament, ang Diyos ay banal. Alisin po natin yung katwiran na ako naman ay tinubos na ni Jesus. Huwag mo akong husgahan. Si Kristo lamang ang makakahusga sa akin. Dahil si Kristo ang nagtubos sa aking mga kasalanan. Alam niyo po, tama naman na tayo tinubos na ni Jesus at wala na tayong hatol. Ano po? Pero hindi mo maaalis ang katotohanan na ang Diyos ay banal. Kaya yung bawat ginagawa nating kasalanan sa ating buhay, hindi siya nalulugod dyan. Kita niya yan, mga minamahal, at hindi po siya nalulugod. Ano bang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos? Ang isang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos, mga minamahal, siya ay hiwalay sa kasalanan. Hindi siya maaaring sumama sa kasalanan. Walang kasalanang lalabas sa Kanya. Walang kasamaang lalabas sa Kanya. Siya'y pure. Ano po? Siya'y pure. Hindi siya maaapektuhan ng kasalanan at hindi siya magkakaroon ng kasalanan sa Kanya. Ano? Siya'y galit sa kasalanan.
Ngayon, mga minamahal, yun yung Diyos natin. Galit sa kasalanan. Naiintindihan po ba natin yun? Ay bakit parang pag namumuhay tayo, parang basta na lamang? Ay dahil ng biyaya. Anong sabi ng Romans? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. God forbid. Bakit? Abay, patay ka na dyan eh. Bakit parang hindi? Ba't parang tuwang-tuwa ka? Ba't parang ang sarap-sarap gumawa ng kasalanan? Ano po? Bakit hindi ka makapagpatawad? Bakit hindi mo maalis yung inis mo sa iyong kapatid? O kung hindi man sa kapwa natin Kristiyano, sa mga mahal natin sa buhay na may nagawa sa ating mali. Alam nyo, kasalanan yan, mga minamahal, at hindi nalulugod ang Diyos dyan. O kapag magkakasama kayo, anong ginagawa nyo? Ang pinag-uusapan nyo ba'y ang Panginoon? O ang pinag-uusapan nyo buhay ng may buhay? O anong ginagawa nyo mismo? Hindi lang po ito sa mga young people. Guilty po tayong lahat dito. Even the young pillars, the fathers, the legions. Pag kayo magkakasama, anong pinag-uusapan natin? Anong ginagawa natin? Anong laman ng cellphone mo? Sige nga. Bigyan nyo nga sa mga leader nyo ang mga cellphone nyo. Hindi nyo kaya, no? Kasi may tinatago tayo eh. Pwede nyong itago yan. Pwede niyang hindi alam ni pastor. Pwede hindi namin alam yan ng mga leaders nyo. Pero alam niya ng Diyos. At hindi mo yan may tatago sa kanya at hindi siya nagagalak dyan. Be careful, mga minamahal. Anong laman ng mga GC nyo? Anong laman ng pakipag-usap mo sa unbelievers? Kasi may mga kaibigan naman tayo mga unbeliever, ano po? So anong laman ng usapan ninyo? Nakikita ba nila si Kristo? Naririnig ba nila si Kristo o hindi? Be aware, ano po mga minamahal? So mga minamahal, sabi ko nga, ayoko naman tagalan ang aking mensahe, ano? So punta na po tayo sa second point. Ano po? Kasi natingin na sa akin si Sir Jawir, ano ba? Ngayon, mga minamahal, not only the Lord knows it and He is not pleased with it, but also the Lord God knows it and He will deal with it. Ididil ka ng Diyos dyan sa ginagawa mo. Ididil tayo ng Panginoon. Hindi lang siya basta hindi natutuwa. Kundi yung ginagawa natin, meron niyang gagawin ang Panginoon. Ano po? Ang sabi po ng Ezekiel chapter 8 verse 1, and it came to pass in the 6th year, in the 6th month, in the 5th day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord God fell there upon me. Tingnan niyo po kung gaano ka-specific. Kung gaano ka-specific? 6th year, 6th month, in the 5th day of the month. Alam niyo mga minamahal, pwede ngayon, parang hindi ka naman pinapansin ng Panginoon. But you know what? The Bible says, be sure your sin will find you out. Hindi ka makakatakas dyan. Hindi ka makakatakas dyan. Pwede mo niyang maitago ngayon. Pwede ngayon, walang nakakaalam. Pwede ang galing mo. But one day, sa itinakdang panahon ng Panginoon, ididil ka ng Diyos sa kasalanan na meron ka. Ulitin ko po, hindi po ako exempted dyan. Ano po, mga minamahal. And actually, alam niyo po, nung ako'y nag-worker noon, nung una akong nag-full-time, ako rin magiging honest na sa inyo kasi tapos na naman. Ano po? Ako po noon, habang worker, ako'y nagdodota pa. Nagdodota pa po ako. Ako'y worker na noon, at walang nakakaalam noon sa mga kasama ko. Kasi magaling ako eh. Magdodota ako pagkatapos ko mag-Bible study. Ang galing kong magtago. Akala ko yon. Pero hindi pala. Alam pala yun ng Diyos.
And God exposed it. And God exposed it. Sa tamang panahon, inalis ako ng Diyos sa pagiging worker. Bakit? Hindi gagamit ang Diyos ng madumi. Tama po, positionally tayo malinis na dahil ni Jesus, di po ba? Pero still, tatandaan natin, though ang paggamit ay ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay, wala naman talagang magaling, wala naman talagang maayos, pero still, ang gusto ng Panginoong gamitin, yung mga tao na talagang nagsisikap, yung talagang lumalaban sa kasalanan. Hindi yung may kasalanan na nga, ang kalaban pa ay yung nananaway. Ang nilabanan pa ay yung sumaway. Hindi. Tama mga minamahal, walang perpekto sa atin. Pero hindi excuse yun para maglingkod ka ng may kasalanan. Sabi sa amin dati ni Pastor Ayo, nung okay yung people pa, ang pinakamasarap na taguan ng isang miyembrong may kasalanan ay ang choir. Ay nasa unahan mapapag-isipan mo ka naman yung may ginagawang mali. Sabi ko, meron pa po, yung preacher. Kasi preacher ako noon. Pero nagdodota ako, isipin niyo yun. Akala ko kasi okay. Akala ko wala naman nakakakilala. Hindi nga ako nasasaway ni Pastor. Hindi naman alam ni Pastor Pero alam ng Diyos. And isang araw, dinil niya ako. At ito, nakakatakot. Isang araw, ididil ka ng Panginoon sa kasalanan na meron tayo. The very reason why God allows you to hear this, hindi para makita ang mali ng iyong katabi o para lang makita ang mali mo. Gusto ka niyang i-warn. Winawarningan ka ng Panginoon. Ididil kita. Isang araw, kapag hindi ka nagbago, ididil kita. Opo, mga minamahal. Ano sabi po ng Matthew chapter 6 verse 21? Ano po sabi dito? For where your treasure is, there will your heart be also. Anong kinalaman nito? Alam niyo mga minamahal, tingnan niyo. Akala natin, nagawa lang natin yung mga ganong desisyon, yung mga ganong pagsasalita. Pero alam niyo kung bakit talaga yan dumadating sa ating buhay? Dahil yun yung laman ng puso natin. Inire-reveal lang ng Panginoon doon sa mga circumstances para makita na, tinan mo. Konting lang, galit ka kagad. Ako po yun. Ako po yung magagalitin. Kaya nga po sa yung pillars, ang tawag sa akin, Angry Alan. Tawan-tawa po sila, Sister Che, tsaka ang aking mga kasama. Bakit? Alam kasi ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso mo At para malaman mo yan, gagawa at gagamit ang Diyos ng circumstances para lumabas yan. Sa linggo, lumalabas kung ano talaga ang priority mo. Kapag Sabado, ilang beses nagchat-chat si Kuya Erwin ng, tara, mag-soul winning. Mga kapatid, tara, hayo tayo. Ba't walang nadating? Because of yung puso natin yung talagang estado ng puso natin, kung sino talaga yung iniibig natin. Though sometimes naman talaga, may trabaho naman kasi talaga kapatid, mahirap naman talaga. At talagang nauunawaan naman natin yun, para naman mga kapatid yung wala. Yung mga andahilan lang talaga ay dahil ayaw sumama. Ang dahilan lang talaga ay dahil tinatamad. Alam niyo minsan dahil gano'n, naggagawa na ng dahilan yung katawan natin. Bigla kang nagkakasakit, bigla kang medyo lalagnatin. Kasi yun naman talaga, ayaw mo naman talaga Ngayon mga minamahal, ano pa sabi dun sa Luke chapter 6 verse 45? Sabi po dun, for the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sa Luke 6:43 to 44, for a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit, for of thorns men do not gather figs, nor of the bramble bushes gather they grapes. Doon pinag-uusapan po dito ay unbeliever at saka yun pong yung mga believer. Kung talagang unbeliever ka pa, kahit ikay nandito, kahit ikay magbihis, kahit ikaw ay talagang mag-amen, amen, lalabas pa rin talaga yun. Kung ano ka. Kung talaga bang meron kang fruit of the Spirit, lalabas yan. Pero alam nyo, sa mga Kristiyano, somehow, ganun din.
Pansin mo yung Kristiyanong hindi nagbabasa halos ng Bible. Pansinin mo yung pagsasalita niyan. Pansinin mo yung pagbibiro niyan. Pansinin mo yung mga ginagawa niyan. Yung kung ano yung laging nafe-feed sa utak niya. Kasi tanong nyo, kahit sa music, tanong nyo ng panahon namin, ang mga kabataan emo. Ano po? Bakit? Ay mga emo song yung uso nun eh. Yun laging aming mga pinakikinggan. Ngayon, K-pop. Ano po? Mga Pilipino parang Koreano at Koreana. Bakit? Dahil yun yung laging pinakikinggan at yun yung pumapasok sa kanilang puso. Ngayon, yun yung lumalabas. Ngayon, kapatid, anong lumalabas sa'yo? Baka na-expose ka na ng Panginoon, hindi mo pa alam. God will deal sa kasalanan na meron ka by exposing it. Ilalabas yan ng Diyos. Gaya po dito. Hindi naman alam ni Ezekiel Abay, kamalayan ka naman ni Ezekiel na gano'n na pala ang ginagawa ng mga tao. But, God exposed their sin. At hindi lang po isang kasalanan. Kung titingnan natin dyan, pag binasa natin yung buong chapter, greater abomination, greater abomination, greater abomination. Ano ibig sabihin? Sa bawat pagkakataon, palala ng palala ng palala ang ginagawa nilang kasalanan. At alam yan ng Diyos at in-expose sila ng Panginoon. Remember Achan, mga minamahal? Remember Achan? In the book of Joshua, chapter 7, verse 18 to 26, hindi naman alam ng mga taga-Israel na kumuha siya ng gamit. Ano po? Walang nakakaalam. Pero pansinin niyo yung takbo ng istorya, ang Panginoon mismo ang nag-reveal sa kanya. At saka isipin niyo iisa lang yun, pero ang nag-suffer ay buong nation, tinalo sila ng AI, iisa lang yun. Ay paano kung lahat tayo dito may tinatagong kasalanan? Baka kaya siguro kahit sinong preacher ang invite natin, walang nagpo-forward. Dahil masyado na tayong numb nung kasalanan na meron tayo. Baka siguro kaya walang tinatawag ang Panginoon na mag-full time. Kasi meron tayong mga tinatagong kasalanan. Hindi po exempted ang mga leaders dyan. Ano po? Lahat tayo. Kasi imposible naman sa ibang church talagang ang Diyos ay gumagawa. Bakit dito sa atin ay hindi? Parang hindi. Ano po? Sabi ko nga kapag ang mga taga-dagatan ay nag-isipang gumawa ng Bible school nila, ay wala na ang Bible school ng Good Shepherd. Wala na estudyante Yun bakit? Mag-isip din tayo, mga minamahal. Naapektuhan ang pagkilos ng Panginoon ng ginagawa mo sa buhay mo. Si David, mga minamahal. Hindi naman alam ni Nathan na si David pala ay may ginawang gayon. Sinipingan na yung asawa nito, pinatay pa. Ano po? Hindi yun alam ni Nathan. Pero in-expose ng Panginoon. At sino nag-suffer? Sinong consequences? Yung unang anak nila. Di ba? Yung kingdom. Be very careful, mga minamahal, sa ginagawa natin sa ating buhay. Ano po? God will expose it. Ano po? I-expose tayo ng Panginoon. Si Ananias at si Sapphira. Kasi baka akala natin pang Old Testament lang yung ganong galawan ng Panginoon Yung pinapatay. Minsan isip natin, Old Testament naman yan. Si Ananias at si Sapphira, New Testament. Nagsasalita pa lang si Pedro, patay na. Hindi po nagbibiro ang Diyos sa kasalanan. Opo. Hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kasalanan. That's why dito, ang sinisik po ng church natin, lalo na si pastor, sa Christian ethics, tayong mga mananampalatay, mamuhay ng tama. Mamuhay ng tama dahil ang dala mo'y ang pangalan ng Diyos. Hindi lang naman ang pangalan ng baptis Ang dala mo'y ang pangalan ni Jesus. Minsan ang lakas ng loob natin magsabing tayo Kristiyano na. Pero ang buhay natin mas matindi pa dun sa unbeliever. Mga minamahal, be careful.
Ano? Hindi papayag ang Diyos na madungisan ang pangalan niya. Opo. And He will deal sa bawat kasalanan natin. Not just by exposing it, ano po, but also, ididil yan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpalo sa atin. Ano po? Pagpalo. Pagpalo. Handa na po ba kayo sa palo ng Panginoon? Sabi, ikaw brother. Ano? Alam niyo mga minamahal, iba yung pinalo kaysa sa sinubok ha. Magkaiba po yon. Yung alam mo naman, kagaya ni Job, wala ka namang ginawang kasalanan sa buhay, talaga kay faithful sa Panginoon. At pinadaan ka ng Diyos sa mga trials, pag-challenge yun sa iyo ng Panginoon. Talagang ikaw ay hinuhubog pa ng Panginoon. Pero yung alam mo namang may mali ka ng ginagawa, kaya ka dumadaan sa ganyang buhay, palo yun ng Diyos. Palo yun. At alam niyo mga minamahal, sa pagpalo ng Panginoon, meron direct at may indirect. Ano po yung direct? Yun nga yung mismong ikaw, papaluin ka ng Diyos. Kaya ko noon, inalis ako sa pag-full time, at ako kung ano-ano nangyari sa buhay ko, nasira ang buhay ko. Palo yun ng Panginoon sa akin. Ano po? Pero meron ding indirect. Kagaya nga nila David, nila Nathan. Ni David, nila Achan. Ano? Ang pinalo, si Achan, kasama siya, direct and indirect. Siya at yung buong bahay niya. Ano po? Ang pinalo ng Diyos. Paano kung hindi ikaw ang paluin? At ang paluin yung mahal mo sa buhay? Di ba ba? Sabi ng Exodus chapter 20 verse 5, ako'y dumadalaw. Opo, ano sabi doon ng Panginoon? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children. Akala mo, hindi ka pinalo. Ayun, papaluin pala yung anak mo. Takang-taka tayo, bakit ang anak ko hindi ko maakay sa Panginoon? Ay, kamusta ang spiritualidad mo? Masaya ka. Pagtalikod sa Panginoon, hindi ka naman parang okay lang, hindi ka naman inaano, ay yung pamilya mo, kamusta? Minsan papaluin ka ng Panginoon sa paraang ang gagamitin niya para paluin ka yung mga tao sa paligid mo. Huwag ka nang maging cause para madamay pa sila. Ano po? Mag-ayos ka na. Kasi ganun din naman ang Panginoon. Alam niyo, since ang Panginoon ay holy, siya'y patas. Kung ikaw naman ay faithful, abay dumadalaw din naman siya. Pinagpapala din naman niya ang generation mo dahil sa iyong pagiging faithful. Ayun ang piliin mo. Kesa yung ang pagdalaw ng Panginoon sa generation mo, ang dalay pamalo. Ano? So mga minamahal, let's be careful sa ating pamumuhay. Ano? At sa patatlong puntos, ano po, at huli, amen? Amen. Kasi parang antok na kayo so huli na. Ano po, ang sabi po dito, the Lord God knows it, and we must have a proper response to it. Ngayong oras na to, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Dinidil ka ng Diyos, meron kang kasalanang itinatago sa Kanya, have a proper response. Oo. Ang sabi po ng Chronicles, ano po, at alam naman natin to, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will heal their land. Alam niyo ang maganda sa Panginoon? Bagamat siya'y namamalo, nandiyan na yun. Ano? Pero ano pag tayo lumapit sa Kanya with humble heart? Ano? Yung talagang nakita natin ang ating kasalanan at tayo lumapit sa Panginoon at Panginoon, tayo nagpakumbaba dahil sa Kanyang biyaya sa ating buhay. Sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive us. He will heal us. I-embrace niya tayo. Ano po? Yayakapin niya tayo. Ang problema lang kasi hindi tayo maging humble sa harap ng Panginoon. Yung humbleness magdadala sa'yo sa repentance. Alam niyo po ang talagang isa sa katunayan ay kay save, you repent. Hindi isang beses lang.
But kapag dinidil ka ng Diyos sa iyong kasalanan, you repent, you repent. You repent. Yung repent, hindi sorry. Pagsisisi, pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Pag-amin sa Diyos, Panginoon, nagkamali ako. Ano? Ngayon, mga minamahal, mahaba pa po sana yung third point ko. Pero syempre, tatapusin na natin sa isang illustration. Ano po? Kasi sayang naman yung illustration ko. Joke lang po. Anong mga minamahal? May mga pagkakataon sa ating buhay, nandiyan ka naman eh. Uma-attend ka. Sumisimba ka, nagbibigay ka, masaya ka, umaawit ka. Pero yung loob mo, yung buhay mo, kamusta kaya? Na pag-uwi natin sa bahay, maghuhubad na tayo. Wag po kayo mag-alalahan, hindi po ako nakasando. Ano po? Paghubad natin ng ating mga uniforme sa bahay, ng ating mga pangsimbang damit, ano mga minamahal, ano ang makikita ng tao? Punong-puno tayo ng kasalanan. Ano po? Punong-puno tayo ng kasalanan. Yung mga galit, nandun pa din. Yung mga inis, yung gossip, nandun pa din. Naka-attend ka, pero sa halip na marinig mo yung salita ng Diyos, ang narinig mo ay ang problema ni kapatid ay garni pala si kapatid. Ano? Mga lalaki, hindi porket Kristiyano ka, exempted ka sa pagiging na tawag natin yung ang isip ay green-minded. Ano po? Kamusta ang isip mo? Towards sa iyong kapatid na babae. Kapag tumitingin ka sa iyong mga kapatid na babae, sabi ng Ephesians, ano po, or ng Timothy, kung di ako nagkakamali, yung mga kuya, i-rephrase ko na po yung mga salita, yung mga kuya sa church, ititreat natin yung mga young women with dignity. Tinitreat mo ba ang yung mga nakababata sa yung babae with dignity? Mga minamahal, hindi po biro ang bagay ang ating pinag-uusapan dito. Buhay po ito ninyo bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa Romans chapter 11? Ibihis mo si Kristo. Ibinibihis mo ba si Kristo? Sa Romans chapter 12, renew your mind. Binabago mo ba ang takbo ng isip mo? Iniisip mo ba lagi na ako'y anak ng Diyos, ako'y anak ng Diyos? O pag nandito lang? Mga minamahal sa pagtatapos po natin, ako magdadali ka dahil malamig. Ano po? Malamig. Ano po? Ngayon, mga minamahal, sa atin pong pagtatapos, alam ng Diyos ang buhay natin. Alam po ng Diyos ang ating buhay. Ngayon, pag uwi mo, ano nangyari? Sa lahat ng narinig mong mensahe mula kaninang umaga, ganda ng mensahe ni Pastor, ano po? Hanggang ngayong hapon, narinig mo lang? Yung amen mo na napakalakas, amen lang ba yan? Kamusta ang buhay mo? Mga minamahal, hindi gagamitin. Sabi nga ng inay kanina, pagharap natin sa Panginoon, kahiya-hiya kung ang Good Shepherd ay tira-tirahan na lamang ng award. Pero ang problema, hindi po tayo gagamitin ng Diyos kung ang bawat isa ay magtatago ng kanyang kasalanan. Hindi ko po hinihingi na mangumpisal kayo sa akin, hindi po ako pare. Ano po? Lumapit kayo sa Diyos. Magpakababa tayo sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano kayo kinausap ng Diyos ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Pero isa lang po ang hamon sa atin ng Panginoon. Ngayong nalaman mong alam ng Diyos ang ginagawa mo at hindi siya natutuwa sa ginagawa mo at isang araw ididil ka ng Diyos, what's your response? Ikaw ba'y humble enough to accept and to repent and to change your life? Nasa sa atin po yun. Ano po? Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, Amang banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Panginoon, kami po'y nagpupuri
At nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin pong mga buhay. Lord, kami po ay kulang, Panginoon. Ako, Panginoon, ay kulang. Maaaring madaming masasabi, Panginoon, na hindi mga kulang na bagay, Panginoon, sa mensaheng ito. But Lord, ako'y naniniwala na ito'y bigay mo, Panginoon. At meron kang purpose kung bakit ito ang binigay mo sa amin ngayong araw na ito. Lord, gisingin mo po ang bawat isa na hindi lamang ito mensahe, Panginoon. But ito'y isang talagang gamitin mo na salita mo na maghahamon sa amin na maging maayos ang buhay. Gamitin mo po ang church namin, Panginoon. Maawa po kayo sa amin. Ama, ang lahat pong ito'y aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tawagin po natin ang ating MC.